Hey guys, happy Monday sa inyong lahat. So Ellie here. Dito sa ating module, pag-uusapan natin yung fundamentals of freelancing. Pero bago yon, gusto ko muna mag-recap tayo, no? Kung ano ba yung mga pinag-usapan natin ng mga nakaraang araw. So, syempre, binigyan ko kayo ng mga iba't ibang challenges, no? So, kagaya ng mga challenges na yun, syempre, yung pagpo-prospect ng client, yung paghahanap, and ano ba ba, yung setting up your profile. So, kamusta naman yung mga challenges na yon? So, kung meron po nahihirapan, pwede nyo i-comment dyan sa baba and sinasagot naman natin yan. So, kung nasa Discord kayo, pwede kayong mag-reach out anytime dun sa ating group, then sasagutin din natin yan. So, aside from that, may mga nag-reach out na ba rito? May mga gumamit na ba ng mga templates? May malaki pag-connect na ba? Meron na bang nakuha ang mga pro bono clients? No? So, yun naman yung goal natin dito is makatulong. So, may nakapag-research na ba? Alam niyo na ba kung paano mag-provide ng value? Mga ganyang bagay. So, ngayon, ang pag-uusapan natin is about the fundamentals of freelancing. So, dito, ituturo ko sa inyo yung intro ng freelancing, ano yung mga platforms and tools, setting up your profile, medyo i-recap na lang natin yan, contracts and payments. Okay. So, ito, intro to freelancing. So, pag sinabi kasi nating freelancing or freelancer, you're an independent contractor. Ibig sabihin, nagpo-provide ka ng service sa mga clients mo. So, maganda rito is pwede ka mag-provide sa kahit ilang gustuhin mo client. Pero ang downside is, paano pag walang client? Diba? So, yun naman yung problema. So, ang freelancing, ako naniniwala ako, is a business. No? Ang produkto lang natin dito, or yung product lang na binibenta natin dito, is yung mga skills na meron tayo. So ito, nilagay ko dito yung mga perks, no? At saka syempre, yung mga downside. So syempre, work from home setup, multiple clients, flexibility, pwede kang mag-work kung saan mo gustuhin, variety of work, so iba't ibang klase, lalo na kung marami kang skills. So skills development, no office politics. Kung ikaw yung tipo na nabibwisit, lalo na kapag may palakasan system sa opisina, so baka yung freelancing is for you. So, self-discipline is required. So, ito lang yung mga sinasabi ko medyo, hindi naman downside, pero mga kailangan nyo rin pag-isipan. So, self-discipline required, isolation, pero mag-isa ka lang, irregular working hours. So, yan, kapag lalo na magmadaling araw, market saturation, totoo, pero ang goal natin dito sa module at sa community natin is matulungan kayong magkaroon ng edge over the market. And syempre, lack of benefits. Dahil yung mga bayad is napupunta naman directly sa atin. So, nasa sa inyo na yan kung magbabayad kayo. So, kung nanood kayo nung nakaraang SONA, so sinabi doon ni BBM, no, na the digital economy of the country contributed about 2 trillion, yearly making up a tenth of the GDP. So, ibig sabihin, ganun kalaki yung na-remit ng mga digital products or digital economy. And part tayo ng digital economy na yun, no? Kasi more on web-based lang naman yung ginagawa natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Freelancing as a business model. So, bakit ko nasabi siyang as a business model? Kasi nga kapag freelancer ka, no? Ang pinaka-market mo dyan is yung service mo or yung sarili mo. So, ngayon, ito yung mga kailangan mong tanongin, no? Kung yung product mo ba or yung service mo ba is sumasagot ba yan ng problema? Nakakatulong ba yan? Kamusta ba yung customer service? Kamusta ba yung quality ng produkto mo or ng serbisyo mo? So, unlike sa business, no, kapag tayo ay nagninegosyo, halimbawa, pagkain, let's say burger, no? So, sa bebenta natin ng burger, sa tingin nyo ba, babalik-balikan yan kapag hindi masarap? Babalik-balikan ba yan or hahanap-hanapin ba yan kapag malinis or quality? Siyempre, oo. Pero kung hindi, di ba, ano mangyayari? Hindi na yung babalikan, hindi na yung papansinin. So, ganun din, kapag freelancer tayo, no? Yung serbisyo natin, babalik-balikan, lalo na kapag yung mga kliyente na napag-serve natin is maayos, quality, at the same time, nakakatulong sa kanila. So, imagine niyo no? Pag lumabas kayo sa inyo, bahay nyo, marami kayong makikita dyan mga negosyo. So, ito yung sinasabi ko nung una, no? Ito yung mga pwede nyong gawin sa paghahanap ng clients. So, magsimula muna kayo locally and
alam niyo yun, buuin niyo muna yung profile niyo, buuin niyo muna yung confidence na sa sarili niyo, and later on, kapag na-master nyo naman na yan, madali na lang makapag-pitch, lalo na sa ibang bansa, sa mga client, ganyan, no? So, try nyo muna lumabas sa bahay nyo, then mag-check, no, sa mga community nyo kung ano yung mga business na pwede nyo matulungan, let's say, social media, no? Yung pinakita kayo business paglabas nyo, let's say, milk tea, and gagawa nyo yung milk tea shop na yun ng social media pages, then kayo magmamanage, kayo magmamarket, then, yun, tutulungan nyo sila, and the return dun sa inyo is gagawa nila kayo ng reviews. Ba? So, it's a win-win situation. So, syempre, pagdating sa freelancing, meron tayong mga iba't ibang types of services. So, hindi lang naman siya virtual assistant lang. So, pagdating sa writing, meron tayong copywriting, email marketing. Sa design naman, social media management, graphic designer, at sa admin naman, syempre, nandiyan yung virtual assistant, lead generation, and marami pang iba. So, kung kayo ay mahilig sa paggawa ng website, nandiyan yung coding, nandiyan yung website development, website design, diba? Sa marketing, nandiyan yung SEO, Facebook ads. So, maraming service kayong pwedeng i-explore. So, ngayon, ang tanong is, ano nga ba yung perfect service para sa inyo? So, hindi ako makakasagot yan. Kayo ang makakasagot yan. So, kung nahihirapan kayo sa paghahanap na right service for you, ay comment nyo doon sa baba. Then, susubukan natin sagutin yan. Dahil baka patulungan ko kayo kahit papano. Okay. So, ito yung pala yung mga sets of question, no, na pwede nyo i-assess sa sarili nyo. So, what service skills is good for me? So, determining which service or skill is best suited for you in a freelancing career involves self-assessment and research. So, pag sabi natin self-assessment, more on kikilalanin mo yung sarili mo. And at the same time, magre-research ka, alamin mo kung yung skills ba na yun is para sa'yo. So, ito, gumawa ko ng guides or questions na baka pwedeng makatulong sa interest mo and ma-check mo kung ano yung skills na para sa'yo. So, number one, syempre, what are my strengths? Tatanungin mo kung saan ka magaling, ano yung pinaka natutuwa ka pag ginagawa mo, ano yung interest mo or passions mo, skills na meron ka na, as which subjects or fields am I naturally drawn into, or kung nag-aaral ka noon, ano subject yung pinaka natutuwa ka. Do I prefer working alone or with a team? What is my risk tolerance? So ito, mahalaga to, lalo na pagdating sa freelancing. Siyempre, siyempre pagpasok mo sa freelancing, hindi naman agad-agad may kliyente ka. Kaya kailangan mong alamin kung hanggang saan yung risk tolerance mo para at the same time, makakagawa ka rin ng countermeasure. What is my preferred work environment? What kind of work schedule do I prefer? How do I handle stress and deadlines? Do I have the discipline to manage myself? So, ilan naman yung mga sets of questions, no? And kung may mga sagot kayo sa tanong na yan, pwede nyo i-comment sa baba. Then, tingnan natin kung ano yung skills na babagay sa'yo. Platforms and tools naman. So, sige. Pag-usapan naman natin yung platforms and tools. Okay, pag sinabi natin platforms, no? So, platforms, ito yung mga platforms kung saan yung mga client is nandun na. No? Baga, naghahanap na sila ng someone na i-hire talaga nila. And may mga iba't iba tayong platforms na ginagamit, no? So, syempre, nandiyan yung Upwork, Toptal, Freelancer, and marami pang iba. Actually, marami pa yan eh. And tools naman, ito yung mga gamit or mga software na ginagamit mo para matulungan ka dun sa work mo. So, ngayon, meron tayo rito LinkedIn, Facebook, Instagram, no? Pwede nyo rin gamitin yan as a platform sa paghahanap ng client. Kasi saan ba tumatambay yung mga client nyo? 'Di ba? For sure naman, may mga Facebook naman yan. May mga Instagram naman yan. Lalo-lalo na yung LinkedIn, no? Lalo na yung mga CEO, ba yung profile nila is dyan yan. Dyan nakikita yan. So, in the freelancing world, platforms and tools are essential elements that help freelancers connect with potential clients, manage project, and handle administrative tasks. So again, marami tayong tools and sa video ko na mga ginawa mga nakaraan, no. May mga tools na ako in-explain diyan kung paano rin siya gamitin. So ito, kung gusto niyo no free booking app, pwede to.
explain ko na rin to doon sa module, I think module 2, setting up your profile. So, to. Ano yan? Calendar or Calendly. So, in terms of contracts and payments naman, syempre, meron tayong tinatawag na invoicing. Okay, pag sinabi naman natin invoicing, no, huwag kayong kakabahan pagka hiningi sa inyo yun ni client. So, invoice, parang ano lang yan eh. Hinihingian kayo ng resibo ng mga nagawa nyo. So, invoice format. So, siguro gagawa na lang ako dyan sa baba no, ng invoice na pwede nyo i-edit. And, yan, more on ano lang siya. Gusto lang makita ni client kung magkano yung, or ilang oras, alimbawa, ilang oras yung working hours nyo, kung magkano yung babayaran niya, mga ganyan. Payment terms, so ito yung mga pag-uusapan nyo, no, along the call. So, pag sabi natin payment terms, ito yung tuwing kailan kanya babayaran, ano yung due date, yan, ano yung mga late fees, may mga penalty ba, mga ganyang bagay. So, syempre, pagdating sa payment, nandiyan yung payment method, pwede yung PayPal, bank transfer, kung ano yung convenient para kay client. So, pag-uusapan din natin yan siguro in the future, kung ano yung best payment methods. Pero ako, may mga ilang videos na ako tinuro, no, pagdating sa payment methods. Upfront deposit. So, for larger projects or new clients, consider asking for an upfront deposit to secure your time and effort. So, ako, humihingi ako ng upfront deposit kapag malaki ang project, no. Let's say, website, yan. Humihingi ako ng upfront deposit. So, pag sinabi naman natin milestone payments, so ito yung for long-term projects. Para, let's say, ang project is magra-run ng 3 months. So, yung milestone, pwedeng for the first month is babayaran ka na, pero kailangan mong i-deliver yung ganito. Kasi, the tendency kung bakit ginagawa yung mga milestone payment is para hindi rin kayo matagalan, no? Let's say, diba, sabi ko 3 months. So, ibig sabihin, kailangan ko pantapusin yung project na yun within 3 months bago mo makuha yung bayad. So, syempre, ang tagal. Kaya ginawa itong mga milestone payments na yan. And syempre, yung legal consideration, contracts, gagawa rin siguro ako yan, bibigyan ko ng template. Confidentiality and NDAs, kadalasan yan, si client na nagpo-provide yan, gagawin nyo lang is pipirmahan nyo. Pero pag sinabi natin NDA, non-disclosure agreement, ibig sabihin kung ano man yung nasa loob ng trabaho nyo, hindi mo pwede ipagsabi, ipagkalat, or i-post sa kahit saan. Okay, so yun lang muna yung topic natin ngayon. So kung may mga questions kayo about intro to freelancing, i-comment nyo lang and sasagutin natin yan. And see you sa susunod na module.